Ilalatag ng Agriculture Department sa 2 araw na expo ang mga tagumpay ng kadiwa ng Pangulo na makatulong sa target na food security ng bansa. Yan ang sentro ng balita ni Alan Francisco. Kasado na ang isasagawang Kadiwa ng Pangulo Expo sa Philippine International Convention Center o PICC sa November 26 hanggang November 28. Ayon sa Agriculture Department, layunin ng Kadiwa ng Pangulo Expo na ilatag ang mga tagumpay ng programa simula noong 2022. Kasama sa tampok dito ang mga farmer cooperatives, mga retailers at resellers. Gayon din ang iba pang ahensya na tumutulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Bibigyang diin dito ang importansya ng programa sa food security ng bansa. Ito'y dahil direkta nang naibebenta ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Nitong linggo lang, may Kadiwa Center sa Bureau of Plant Industry sa Malate, Maynila. Iniimbitahan po namin kayo sa ngalan po ng Department of Agriculture na bisitahin po at suportahan ang Kadiwa ng Pangulo Expo. Ito po ay isang 3 araw po ito. Mangyayari po ito sa susunod na linggo sa November 26, 27, 28 sa PICC tent sa Pasay po at maasahan niyo po dito ang ating mga partners, hindi lamang po ang ating mga farmer cooperatives, pati na rin po ang iba-iba pong mga department, DTI, DILG, DOLE, DSWD, PCO at PMS. Kasama na rin po ang mga department agencies din natin sa DA na nagbibigay po ng mga programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Samantala, sa gitna rin ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo, tiniyak ng Agriculture Department ang tuloy-tuloy na indemnification payment o insurance claim ng mga magsasaka o mangingisda na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. As of to date ay nakapagbayad na ang PCIC ng mahigit sa 451 million pesos sa halos 49,000 na mga benepisyaryo o mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng mga kalamidad at inaasahan natin na magtutuloy-tuloy yung pagbabayad. Doon pa lang kay Christine ay inaasahan natin na aabot hanggang 667 million at yung ibang mga bagyo na naapektuhan yung ating mga magsasaka at mangingisda ay tuloy-tuloy din ang validation na ginagawa ng PCIC. Para naman sa mga hindi insured ang kanilang mga sakahan o palaisdaan, sinabi ng Agriculture Department na maaari silang makatanggap ng libreng binhi ng palay, gulay at pataba mula sa pamahalaan. Mayroon ding Quick Response Fund, Survival and Recovery Loan at iba pang intervention sa mga magsasaka ang gobyerno. Kasama na riyan ang Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks and their families na programa na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, sa ngayon ay higit 10 billion pesos na ang pinsalang na idulot ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Tiniyak rin ng Agriculture Department na may sapat na supply ng baboy ngayong holiday season. Stable din ang presyo ng baboy, manok at iba pa. Inassure tayo ng ating mga kapartners sa industriya ng livestock, lalo na ng mga magbababoy, na sapat ang supply ng baboy. In fact, yung presyo nitong mga nakalipas na buwan hanggang ngayong buwan ay stable. Yung kasim ay nasa 320 pesos per kilo at yung liempo ay nasa 380 pesos. At wala tayong nakikita na mabilis ang pagtaas ng karne ng baboy. Ganon din sa manok, napaka-stable at maganda yung production natin. At tumaas yan ng almost 6% ng huling quarter para sa ating poultry industry at very stable din ang presyo ng ating manok. Ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA ang pagpapalakas ng seedling production sa bansa. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.